Mga ka-SSS at pensioners, may napakalaking update akong ibabahagi sa inyo ngayon. 20,000 cash aid simula ngayong Oktubre. Pero bago kayo mag-excite, kailangan nyo itong malaman hanggang sa dulo ng video para hindi kayo mapagkamalang scam o maling impormasyon. Dito sa channel na ito, para lang talaga sa atin, para sa mga miyembro at pensioners na gustong manatiling updated sa SSS, GIS, at lahat ng pension payment updates sa Pilipinas. Kaya kung gusto mong lagi kang unang makaalam ng totoong balita tungkol sa pensyon at financial support, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell. Dito, ang impormasyon para lang sa atin. Kung naririnig mo ngayon ang balitang 20,000 cash aid mula sa SSS simula Oktubre, hindi ka nag-iisa. Dahil sa mga nakaraang araw ay mabilis itong kumalat sa Facebook, YouTube at iba't ibang group chat ng mga miyembro at pensioner. Maraming Pilipino ang umaasa at nagtatanong kung totoo ba talaga ito o isa na namang maling balita na nagpapalito at nagbibigay ng maling pag-asa. Kaya sa video na ito, linawin natin ang lahat ng maayos, direkta at tapat para alam mo kung ano ang opisyal na kumpirmado, ano ang maling interpretasyon, at ano ang dapat mong gawin para maprotektahan ang iyong benepisyo. Ayon sa mga opisyal na paliwanag at paalala ng SSS, walang automatikong 20,000 cash aid na ipapadala sa lahat ng miyembro ng walang kondisyon. Mahalaga itong tandaan dahil kadalasan ginagamit ng mga scammer ang malalaking halaga tulad ng 20,000 para lokohin ang mga tao at makuha ang kanilang personal na impormasyon. Ang totoo, ang SSS ay may mga umiiral na programa at benepisyo kung saan maaaring umabot sa 20,000 o higit pa ang matatanggap ng isang miyembro, ngunit ito ay nakadepende sa kwalifikasyon, hulog at uri ng benepisyong inaplayan. Maraming kalituhan ang nagmumula sa katotohanan kapag pinagsama-sama ang ilang benepisyo o sabay na na-release ang mga naantalang bayad, maaaring umabot sa ganitong halaga ang matatanggap ng isang miyembro. Halimbawa, may mga miyembrong naaprubahan sa salary loan, calamity loan, o may naipong sickness, disability, o unemployment benefit na sabay na na-release. Sa ganitong sitwasyon, ang halagang matatanggap ay hindi pare-pareho at hindi para sa lahat dahil bawat aplikasyon ay dumadaan sa masusing pagsusuri ng SSS. Binabanggit ang buwan ng Oktubre dahil ito ang panahong kadalasang may mga update, pagbilis ng processing o muling pagbubukas ng ilang programa ng SSS, lalo na habang papalapit ang pagtatapos ng taon. May mga miyembrong matagal nang nag-apply at maaaring doon pa lamang matatanggap ang kanilang naaprubahang benepisyo. May mga pensioner din na nakatanggap ng lump sum dahil sa retroactive payments o pag-aayos ng kanilang record matapos makumpleto ang verification. Isa pang dahilan kung bakit mabilis kumalat ang balitang ito ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, gamot at pang-araw-araw na gastusin. Natural lang na umasa ang mga Pilipino sa karagdagang tulong, ngunit sinasamantala ito ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Paulit-ulit nang nagbabala ang SSS na huwag basta maniwala sa mga post na nangangakong may instant na pera kapalit ng pag-click ng link o pag-share ng post. Kung ikaw ay isang aktibong SSS member, empleyado man o self-employed, ang pinakamalapit na paraan para makatanggap ng halagang malapit sa 20,000 ay sa pamamagitan ng salary loan o calamity loan, basta kumpleto ang iyong hulog at pasado ka sa requirements. Para naman sa mga pensioner, ang matatanggap ay nakadepende sa uri ng pensyon, haba ng kontribusyon at kung may naantalang bayad na kailangang i-release. Para sa mga nawalan ng trabaho, may unemployment benefit ngunit may mahigpit na dokumento at kondisyon na kailangang sundin. Mahalagang tandaan na ang SSS ay hindi kailanman humihingi ng bayad sa processing, hindi nagpapadala ng link sa Messenger para mag-login, at hindi humihingi ng username, password o OTP sa text o social media. Kapag may nakita kang post na nagsasabing, mag-register dito para sa 20,000 cash aid, malinaw na babala ito ng panloloko. Lahat ng lehitimong transaksyon ay ginagawa lamang sa My SSS portal, opisyal na sangay, o sa mga verified na anunsyo. Ang pinakamainam mong gawin ngayon ay suriin ang iyong My SSS account, tingnan ang status ng iyong kontribusyon, at alamin kung ikaw ay kwalipikado sa anumang loan o benepisyo.
Huwag magmadaling magbahagi ng balita kung hindi pa ito galing sa opisyal na source. Ang maling impormasyon ay mabilis kumalat, ngunit ang epekto nito ay stress, pagkadismaya at minsan ay pagkawala pa ng pera. Habang papalapit ang Oktubre, posibleng may mga bagong anunsyo, adjustment o pinalawak na programa ang SSS at kapag nangyari iyon, malinaw na ilalabas ang detalye sa kanilang opisyal na komunikasyon. Laging tandaan na ang tunay na benepisyo ay may malinaw na patakaran at proseso, hindi puro pangako. Kung gusto mong manatiling updated sa totoong balita tungkol sa SSS, pensyon at iba pang benepisyo ng gobyerno, ito mismo ang layunin ng channel na ito. Dito, inuuna namin ang tama at malinaw na impormasyon para sa mga miyembro at pensioner. Kung mahalaga sa iyo ang katotohanan at ang proteksyon ng iyong benepisyo, manatili ka rito, mag-subscribe at samahan mo kami dahil kapag may opisyal na kumpirmasyon o pagbabago, ipapaliwanag namin agad ng simple at tapat. Tandaan, ang pag-asa ay mahalaga, pero ang kaalaman ang tunay na proteksyon. Maging mapanuri, maging alerto, at huwag basta maniwala sa maiingay na headline. Ang totoo tungkol sa SSS ay laging mas malinaw kapag sinuri ng mabuti, at iyon ang makakatulong sa iyo para makaiwas sa stress at maling desisyon.